Hello, hello mga kudoks! Kumusta na po kayo? So medyo matagal-tagal na rin since nag-upload ako ng mga medical videos. Kung nakikita nyo sa previous videos ko sa YouTube channel na to, nag-umpisa ako sa mga medical videos, sa mga advice, tapos umabot ako dun sa mga medical na mga jokes, hanggang umabot ako sa journey ko sa pagiging doktor dito sa UK. So, tulad nga ng pinangako ko sa previous kong mga videos na babalik rin ako eventually to doing some medical vlogs. Plainly, mga pediatrics na mga cases yung itatackle ko sa aking mga medical educational vlogs, mga kudoks. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang sikat or ang trending na balita ukol sa pagkamatay ng isang sikat na artista mula sa Taiwan na si Barbie Hsu. Okay? Or si Sunshine. Sikat sa pangalang Sunshine, galing sa sikat na series na Meteor Garden. So, tandang-tanda ko pa noon, nung bata pa ako. Matanda na ako ngayon mga kudoks, mga nasa 30 plus na ako. So, medyo ilang taon na ba? So, I think grade 6 ako at saka high school, around, I think 2000 to 2002 yata na sumikat yung Meteor Garden. So, nung unang pagkalabas nun sa ABS-CBN, talaga nanood ako agad sa pelikulang yun. Kasi yung mga commercial days before nung ng actual na showing sa ABS, parang naintriga ako kung ano ba yung Meteor Garden na yun. So, nahook nga tayo dun sa Meteor Garden mga kudoks. I think mostly ng mga Pilipinos medyo na-hook talaga dun sa Meteor Garden, 'di ba? So, nung lumabas yung balita na to kanina, nakita ko siya sa Facebook, may nag-post ng mga maraming pictures ng pagkamatay ni Barbie Hsu or ni Sunshine. Medyo ako, parang bumalik yung mga memories ko nung Meteor Garden. So, na-curious ako kung ba't namatay ba si Barbie Hsu kasi Barbie Hsu si Barbie Hsu kasi I think bata pa siya 'di ba? Kahit na medyo matanda siya sa akin for sure. I think di naman siya ganun katanda para mamatay agad. So, tingnan ko ano ba yung nangyari sa kanya. So, tingnan natin yung mga balita So, ito nga. Barbie Hsu, Taiwanese star of Meteor Garden, dies at the age of 48. Barbie Hsu dies age 48 after developing pneumonia. Barbie Hsu, Taiwanese star of Meteor Garden, dies at the age of 48 due to an influenza-related pneumonia. So, yun nga yung balita mga kudoks. 48 years old pa pala si Barbie Hsu or si Sunshine. At based nga dito sa details ng balita, pumunta siya ng Japan kasama ang kanyang pamilya. Tapos, doon siya nakakuha ng sakit or doon siya inabutan ng sakit na pneumonia. So, sinasabi dito na yung pneumonia niya ay related sa influenza virus. So, dyan magsisimula ang ating usapan mga kudoks. Okay? So, basically, ang ibig sabihin ng pneumonia ay mayroong namumuong infection sa baga ng isang tao. At dahil nga pediatrician ako, i-correlate ko yung nangyari kay Barbie Hsu or kay Sunshine sa pneumonia sa mga bata. Okay? So, yung mga yung pneumonia na related sa matanda, hindi ko na masyado itatakol. Mas magda-dive in ako sa pneumonia sa mga bata. Kasi for sure, kahit na matanda na si Sunshine, natakot rin tayo sa mga anak natin, di ba, na magkaroon ng pneumonia or lung infection. Kasi common din talaga to sa mga bata ang magkaroon ng ubo, magkaroon ng pneumonia. So, I think for awareness reason na rin, mas magandang itakal natin itong pneumonia sa mga bata. So, dito magsisimula ang ating discussion mga kudok. So, makinig kayo hanggang sa huli. Okay? So, meron tayong tinatawag na community-acquired pneumonia at meron din tayong tinatawag na hospital-acquired pneumonia. Ang ibig sabihin nito, so parang self-explanatory. Kung sabihin mong community-acquired pneumonia, ibig sabihin nang galing ito sa labas ng ospital o sa komunidad. So basically sa isang komunidad maaari na maraming tao, pwedeng sa bahay, pwedeng sa school, pwedeng sa plaza, pwedeng sa mall, pwede rin sa mga lugar na kung saan-saan tayo gumagala. Usually, nakukuha din natin ito sa ibang tao na meron ding simptomas ng pneumonia or lung infection.
habang ang hospital-acquired pneumonia naman ay isang pulmonya or lung infection na nakukuha ng isang bata or ng isang pasyente mula sa ospital. Ang isang example nito ay example na admit ang isang pasyente or isang bata dahil sa isang fracture or isang injury sa kanyang buto. So na-admit ang isang pasyente or ang isang bata. Tapos meron siyang nakasalamuha or meron siyang na-encounter doon na pasyente na mayroong lung infection, for example, no? Pero most likely sa hospital, sineseparate naman yung mga pasyenteng may sakit sa baga at saka yung mga pasyenteng walang sakit sa baga. Pero may mga instance talaga na mayroong mga contact sa mga ganitong pasyente, pwede galing sa during transport or maaaring nakuha pa nila doon sa ibang area ng hospital kung saan mas sila parang napunta or napadpad for some reason. So, kung dyan nakuha yung lung infection, yan yung tinatawag natin na hospital-acquired pneumonia. So, magda-dive in tayo mostly sa community-acquired pneumonia kasi most likely yun yung nangyari kay Barbie Sue. Ano ba ang iba't ibang simptomas ng pneumonia or community-acquired pneumonia sa mga bata? So, marami mga sintomas mga kudoks. So, ang simple na pagsipon-sipon or pagkate ng lalamunan ay maaaring hindi na agad ito pneumonia. Pwedeng ito ay isa lang na viral infection. Kung simple mga sipon-sipon lang, complain ng medyo makate or parang irritated kaunti yung lalamunan, maaaring viral respiratory infection lang ito at saka hindi agad ito isang pneumonia. So ano ba yung iba't ibang simptomas ng pneumonia? Unang-una ay lagnat or fever. Okay? So, ang importante sa fever ay malaman natin kung gaano kataas ang lagnat ng ating mga anak. Usually, kung less than 38 degrees Celsius or less than 38.5 degrees Celsius ay mostly ito ay viral infection lamang. Pero kung napakataas, umaabot ng more than 38.5, 39, 40 degrees Celsius, ay pwede tayong mag-consider na baka ito ay isang bacterial type of respiratory infection. Ang pangalawa na pangunahing simptomas ng pneumonia sa isang bata ay ang tinatawag natin na tachypnea or ang bilis sa paghinga. Okay? So, ang pagbilang ng respiratory rate or ang paghihinga ng bata ay medyo mahirap kung hindi po kayo related sa medical field. So, I think by eyeballing or sa pagtingin mo lang sa iyong anak, kung sa tingin mong hindi normal ang kanyang paghinga, most likely mabilis na ito at saka hirap na ang kanyang paghinga. So, kung tingin mo mabilis na ang paghinga ng iyong anak, or ang kanyang work of breathing, most likely ay ito ay simula na ng sintomas ng pneumonia or ang lung infection. Pangatlo, syempre ang ubo or ang cough. Okay? Pero hindi lahat ng ubo ay pneumonia na agad kasi pwede rin itong sintomas lamang ng viral nasopharyngitis or yung mga sipon-sipon lamang. Okay? So, but kung may ubo nga, pwede rin itong pangunahing simptomas ng pneumonia. So, yun ang pangatlong simptomas ng pneumonia or lung infection sa mga bata. Ang pang-apat na simptomas ng pneumonia ay sakit sa dibdib. Okay? Ba't ba sumasakit ang dibdib natin kung meron tayong respiratory infection or pneumonia? Pwede itong dahil sa panay nating pag-ubo or meron ng namumuo na infection sa isang lugar or sa multiple or sa maraming lugar ng ating baga. Okay? So, kung meron ng sakit na sinasabi or iniinda ang ating mga anak, most likely meron na itong simptomas ng pneumonia kasi may namumuo ng infection sa kanyang baga. Ang maganda rin nating malaman tungkol sa pneumonia ay syempre i-consider natin ang edad ng bata. Okay? Most likely, kung less than 5 years old pa ang iyong anak, ay maaaring ito ay isang viral infection po lamang at saka hindi talaga ito bacterial pneumonia. Kasi 50% or mahigit 50% ng mga batang less than 5 years old or yung mga young children, most likely ay ito ay dahil lamang sa viral illness or viral na pathogen. Ibig po sabihin nito, hindi lahat ng inuubong maliit na bata
ay kinakailangan agad ng antibiotics. Most likely, ang mga pasyenteng ito ay kinakailangan lamang ng supportive treatment para sa kanilang ubo. So ano ba yung supportive treatment? Ang supportive treatment, ibig sabihin, kailangan lang nila ng fluids, tubig or milk para ma-hydrate ang kanilang katawan, at meron ding mailan-ilan na kinakailangan ng oxygen. So case to case basis po yan. Ang gusto ko lang pong sabihin dito ay mostly kung maliit pa ang bata at may simpleng ubo at walang mga simptomas nung binanggit ko nung unang parte ng video na ito, most likely ay ito ay isa lamang viral infection at mawawala lang ito kahit walang gamot or kinakailangan lang ng kaunting supportive treatment para malunasan ang sakit na ito. Pero mas maigi pa rin magpakonsulta agad sa inyong doktor para malaman agad kung ano ang dapat ninyong gawin. Whereas sa mga medyo matatanda na ng mga bata, most likely kung more than 5 years old na ang isang bata, ay may malaking tsansa na ito ay isa ng bacterial infection. So ano ba ang common bacterial infection na pwedeng mag-lead sa pneumonia? Ang common dito ay ang tinatawag natin na Streptococcus pneumonia. At saka yung pangalawa, ang tinatawag nating Mycoplasma pneumonia o yung tinatawag na walking pneumonia. So medyo technical po itong mga terms na ito mga kudoks at mas mabuti na magpakonsulta muna kayo sa inyong doktor. Tulad nga ng mga nabanggit ko ng mga simptomas ng pneumonia, maaaring ito ay dahil na sa bacteria or bacterial pneumonia na if persistently or matagalan na mataas ang lagnat ng iyong mga anak, kung ito ay most likely more than 38.5 degrees Celsius na, at sinamahan pa ng bilis ng paghinga at saka pagsakit ng dibdib. So most likely kinakailangan na agad kayo pumunta sa inyong doktor para mabigyan kayo ng gamot tulad ng antibiotics. Ano ba ang pwedeng gawin na laboratory test at saka mga imaging study ng iyong doktor para malaman na mayroong pneumonia ang inyong mga anak? Ang pwede nilang gawin ay gumawa ng procedure na tinatawag nating chest x-ray. So I think mostly sa atin alam naman natin kung ano yung chest x-ray, diba? So ang chest x-ray ay para malaman kung mayroon talagang namumuong infection sa baga ng isang bata. Pero maraming ding mga pediatrician or mga clinician na hindi na umaasa sa x-ray kasi binibase na lang nila ang diagnosis ng pneumonia at saka ang management ng pneumonia basing sa clinical findings or kung anong nakikita nila sa kanilang eksaminasyon at sa history at saka sa edad ng isang pasyente or ng isang bata. So hindi talaga routine ang paggawa ng x-ray unless kung sa tingin talaga nila complicated ang isang pneumonia na to, tulad ng example kung sa examination nila kung tingin nila may tubig or may nana ang baga ng isang bata or ng isang pasyente, or maaring pwede rin sila mag-order ng x-ray if kahit na nabigyan na nila ng antibiotic ang isang bata ay panay pa rin ang lagnat ng pasyente at patuloy pa rin ang kanyang hirap sa paghinga or ang kanyang pag-uubo. Pero tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng pneumonia ay kinakailangan agad-agad ng chest x-ray at depende pa rin ito sa iyong doktor. Ano pa ba ang ibang test na pwedeng gawin ng iyong doktor para malaman kung meron kang pneumonia or may pneumonia ang iyong mga anak? Pwede silang mag-order ng mga blood test tulad ng complete blood count at saka yung tinatawag nating CRP. So ano ba yung mga blood test na ito? So basically kung mataas ang iyong CRP ay most likely may namumuong pamamaga or infection sa iyong katawan. Pero hindi ito specific kung bacterial ito or viral. At pwede ring kumuha ng CBC or complete blood count ang iyong doktor para malaman if may namumuo bang bacterial infection na connected sa bacterial pneumonia. Pwede din silang kumuha ng blood culture, yung tinatawag nating or yung procedure kung saan kukunan ka ng dugo tapos isi-send ito sa laboratory kung may tutubong bacteria sa iyong dugo. Okay? So yun yung pwedeng gawin ng mga blood test ng iyong doktor. Pero ang mga test na ito ay hindi talaga routine na ginagawa kasi tulad ng sinabi ko, most likely madadiagnose na ng doktor ang pneumonia basing sa clinical examination, sa history at saka sa edad ng bata. Unless kung medyo complicated talaga ito,
baka kailanganin na talaga ng mga blood test na binanggit ko po sa inyo. Lastly, pwede ring mag-order ang iyong doktor ng mga swab. So, ano ba itong mga swab? So, kung natatandaan nyo nung COVID, diba? Parang may kukunin na swab sa ating ilong or sa ating lalamunan para malaman if mayroon kang COVID or wala. So, pwede din itong gawin sa pasyenteng may respiratory infection or may pneumonia para malaman kung ano ba, kung may virus ba na nagkukos ng present respiratory infection. So most likely dito kay Barbie Sue, kasi sabi parang meron siyang flu, diba, or influenza na reason na nagkaroon or nag-lead sa kanya into a severe pneumonia. So I think, di ko naman nabasa dito sa mga news article if iniswab nga siya, pero ina-assume ko na ginawa yung swab sa kanya kasi nalaman na meron siyang flu. Okay, so itong mga swab na ito ay nagde-detect ng mga common viruses na pwedeng reason ng respiratory infection ng isang bata o ng isang pasyente. So common na mga viruses na pwedeng makita sa swab ay yun nga, yung COVID, pwede din yung RSV o yung tinatawag na respiratory syncytial virus, at yung influenza virus. So yun yung mga tatlong common na pathogens na pwedeng magdulot ng respiratory infection sa isang tao na eventually pwede ding mag-lead to a bacterial pneumonia kung talagang may mga risk factors po tayo. So ang pneumonia ay may iba't iba pong grade or severity. Pwede ito siyang mild to moderate at pwede din ito siyang severe type of pneumonia. So paano ba natin malalaman kung severe type of pneumonia na ito? So dito sa case ni Barbie Sue, ina-assume ko na I think meron na talaga siyang severe pneumonia kasi hindi naman lahat ng tao ay mamamatay dahil sa pneumonia unless kung severe type of pneumonia na po ito. So, malalaman natin if severe na yung pneumonia or malala na yung pneumonia if patuloy na mataas pa rin ang lagnat ng pasyente, patuloy pa rin na mabilis ang kanyang paghinga, or meron na siyang pagtigil ng paghinga, o yung tinatawag natin na apnea. Pwede din yung tinatawag natin grunting, yung parang paghinga na ganito yung tunog. So kung ganyan na yung paghinga ng isang pasyente, medyo severe na talaga yung respiratory infection ng ating pasyente. Isa pa, kung nasa hospital tayo at saka in-examine tayo ng doktor, kung tingin nila pangit na yung circulation natin, mababa yung ating blood pressure, kung hindi tayo kumakain, most likely ito na ang tinatawag nating severe pneumonia at kailangan na ng doktor na i-escalate or gumawa pa ng mas malalaking hakbang para magampanan or para matulungan ang pasyente. So sa ospital, ano ba ang pwedeng gawin sa mga pasyente na ito? Pwedeng bigyan ka ng IV fluids kung talagang hirap ka sa pagkain or talagang dehydrated ka na. Pwedeng bigyan din ang pasyente or ang bata ng oxygen. Depende sa level ng oxygen sa katawan. Pwede yung simple lang na nasal cannula. Pwede yung mask. At kung talagang unfortunate, talagang kailangan tubuhan na yung pasyente. Kung talagang severe na yung pneumonia ng pasyente. At syempre, kinakailangan din ng antibiotics kung proven na talaga na bacterial pneumonia ang reason ng infection ng pasyente. Lastly, ano ba ang mga komplikasyon ng pneumonia? Pwedeng magkaroon ng tubig sa baga ng pasyente or magkaroon ng malaking nana or tinatawag nating empyema sa baga ng pasyente. Pangatlo, pwede din yung tinatawag natin na sepsis kung saan kumalat na ang infeksyon sa dugo at sa iba't ibang parte ng katawan ng pasyente. So ano ba ang magandang lesson sa nangyari na ito kay Barbie Sue or kay Sanchay? So ang video na ito ay hindi, ayaw ko pong manakot sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga magulang para sa kanilang mga anak. Plainly, ang video na ito ay for awareness lamang at mas maigi talagang magpakonsulta agad sa iyong doktor o sa iyong pediatrician. Kasi ayaw nating mangyari ang tulad ng ganito sa ating mga mahal sa buhay, especially sa ating mga anak, di ba? So mas maigi talaga ang early consult, early management para maiwasan ang komplikasyon ng pneumonia
syempre ayaw natin mawala sa buhay natin ang ating mga mahal sa buhay. So talagang napaka-importante ang early consultation sa ating mga kapamilya. So paano ba mape-prevent ang pneumonia? So marami tayong pwedeng gawin para maiwasan ang pneumonia. Unang-una, para ma-boost ang ating immune system, dapat tayong kumain ng wastong pagkain o dapat natin pakainin ating mga anak ng mga nutritious food tulad ng mga green leafy vegetables, iba't ibang mga gulay, prutas, at syempre yung mga usual na mga routine tulad ng tamang pagtulog, iwas sa mga matataong mga lugar, pag-iwas sa mga taong may sakit, at syempre yung bakuna. So ang bakuna ay available po sa ating mga health center. So may iba't iba tayong mga bakuna na available, na libre. At kung meron kayo extra, pwede kayong pumunta sa iyong mga private pediatrician kung saan pwede sila magbigay sa inyo ng mga flu vaccination na pwedeng makapag-prevent ng mga ganitong mga sakit. Sana ay i-avail po natin ito kasi isa lang po ang buhay ng isang tao at napaka-importante na pahalagahan po natin ito. Okay? So, yun nga mga kudoks, kung may mga tanong po kayo, kung may gusto kayong gawin kong video in the future, comment lang po below. At salamat po sa panonood at salamat sa pagsubaybay ng buhay ko dito sa abroad bilang isang doktor. At kung saan man kayo ngayon, God bless you all po. Paalam!